may kaugnayan din yan eh. Posible na ramdam nila. Pulse Asia survey na inilabas kahapon, tumaas ang trust at approval ratings ni Pangulong Bongbong Marcos at Vice President Sara Duterte matapos sinagawa ang isang poll mula December. Yan, ito. Si BP Sara tumaas ang trust and approval rating. Sa kabilat, kaliwat, kanan, harap, likod, taas, baba na banat kay BP Sara, tumaas pa rin ang trust and approval rating ni BP Sara. Yan po yung sinasabi natin na sa tingin ko, hindi magiging presidente talaga si Tamba pagdating kung elected official. Maaring sa ibang paraan, halimbawa, maging, yan nga, Prime Minister. Pero kung eleksyon, boses ng taong bayan ang pag-uusapan, ang taas ng trust rating ni Sara, ramdam na nila, there is no way they can stop Sara. Lahat na po, binato na sa kanya. Pati nga corruption, na walang corruption, bahid ng corruption ng Duterte, binato kay Sara. And yet, tumaas pa rin. So alam nila, hindi epektibo yung kanilang ginagawa. 3 hanggang 7 ng taong 2023. Tumaas ng 2 percentage point ang trust rating ni Pangulong Marcos mula September at ngayon ay 73% na. Para naman kay VP Sara, tumaas ang kanyang trust rating ng 1%. Alam mo, tumaas din daw si Marcos at si Sara. Pero, sa aking opinion lang naman, okay? Mas matimbang yung pagtaas ng trust rating ni Sara. Tatandaan po natin ha, Vice President si Sara pero nilulubog ng ibang tao diyan sa Kamara. Yan po ay public knowledge. Okay? Unlike nung kay Marcos, syempre, parang kasama niya ang Kamara eh. So, hindi ko po sinasabi na diktahan yung survey, pero alam nyo, posibleng baka naman ay parang sa basketball, di ba? Iba ang tawag ng referee pag home court. Eto, hindi po home court si Sara. Siya po ay parang ngayon, nakikita naman natin siguro, obvious naman, no? Lumalabas na parang silent opposition si Sara. And yet, tumaas ang kanyang trust rating at saka approval. So, mas mabigat yung pagtaas ni BP Sara kung i-compare natin kay Marcos. Siyempre, hawak nila makinarya. Si Sara, hindi. Kaliit na nga lang na confidential funds, kinwestiyon pa kay BP Sara eh. Okay, hindi ko tinatawaran na sinisira ko yung survey, pero ang ibig ko lang sabihin, human nature. Kaya nga, ang analogy ko parang sa basketball sa NBA. Ha? Siyempre, hindi home court. Opposition po si Sara. And yet, tumataas ang rating. Point mula 73 ay 74%. Samantala para sa approval ratings, tumaas ng 3 percentage points ang para kay BBM at 1 percentage point para kay Vice President Sara. Ito ay sa kabila ng mga political drama na nangyayari kamakailan. Ano naman kaya ang masasabi mo dito, Atty. Sara? And I think, if I'm not mistaken, bumaba yata ang kay House Speaker Martin Romualdez. Ayun, bumaba kay Speaker Martin. O ano, ang rating ni Tamba. Yes. Laban ako ni Martin. Ay, hindi po si Romualdez ang Tamba. Para sa akin, kung sinasabi kong Tamba, yan yung hindi lang si Romualdez. Lahat po ng politiko na may ginagawang kunin ng ambisyon sa maling paraan. Yun po ang pagkaka-describe ni BP Sara. Okay, tuloy tayo. Scored the lowest approval rating among all the 4 officials at 39%, which is lower than his 41% in September 20. Ang baba. Ang baba ni Tamba, 39%. Bumaba pa kaysa dati. Yung 40 nga mababa na bumaba pa 39. At sa lahat ng nangunguna nating matataas na opisyal, Presidente, Vice President, Senate President, House Speaker, siya yung pinakamababa. Hindi ko alam kung kasama dito yung Chief Justice,
ano yun, yung sa Cortez, siya yung pinakamababa. 39%. Ang baba nun. Ito, ramdam mo na yun. Ilagay nyo yung sarili nyo kay Tamba. Kasya kayo, mga tatlo. Joke lang. Ilagay nyo yung sarili niyo kay Tamba. Sigurado, medyo masakit yan. Ginawa mo ng lahat. Ikaw pa ang House Speaker, ikaw ang may hawak ng pondo, etc., etc., etc. Bumababa pa rin ang trust rating. Tao rin po yan. So alam ko, in my opinion, alam ni Tamba, wala siyang kapaga, pag-asa maging presidente. Wala. Kaya nga, yan ang mga tingin nila Roque, binababoy ang People's Initiative. Ganun na rin po yun. Pilipino na rin ang binababoy dun. Pag binaboy mo People's Initiative, binababoy mo rin ang tao. Kaya nga ginagawa yan para makaupo. Dahil kung proseso po ang dadaanan, hindi nito kayang manalo. Malabo itong manalo. Hindi nito kayang manalo. Malabo. Imposible. Napaka-imposible. Kaya nga sabi ko sa inyo, relax lang. Hindi natin kailangan minamadali ang bagay-bagay. Kasi for sure, kung ang maglalaban lang sa eleksyon sa 2028 ay si Tamba at si Sara, hindi mananalo to. Ang layo po ng difference. Nasa kanila ang makinarya and yet bumababa pa rin. Eto masakit. Nakabakasyon sila. Naramdaman nila ganyan ang nangyayari. Tandaan natin, sa bawat pag-angat ng Duterte, meron silang counter. Ano na naman kaya ang mangyayari sa atin sa January 22 pagbalik ng Kongreso? Knowing hindi epektibo yung nangyari kay Sara, tumaas pa nga. Ano na naman kaya ang papuputok yung balita? Sino na naman kaya ang magiging vlogger? Ako. Ay, ewan ko. Fasten your seatbelt. Isuot nyo na ang inyong mga helmet. At protect yourself. Sa pagbabalik ng camera, I can only imagine ano yung counter punch na gagawin nila. Kasi hindi naman ito parang itong nip on the bud. Parang ito ay hanggat maaga, babanata na talaga. Tatapusin na ang Duterte. Nakikita naman natin yan sa mga steps. Although, hindi epektibo. Nakikita natin hindi epektibo. No? Pero hindi yan tutulog-tulog. May counter punch yan. Yan po ang nakakatakot. Kaya, ang lesson dito, tayo ay maging mapagmatsyag sa kamera. Ulitin ko, this is very important. Maging mapagmatsyag tayo sa kamera. Hindi ko po sinisiraan yung kamera, hindi naman lahat po. Pero, gaya nga ng sanabi ni Attorney Roque, binababoy na ang People's Initiative. Ang baba ng 39%, Speaker Martin. That should send signals to you. 29% pala. 39% ba sinabi ko kanina? 29 pala. Abay, lintik. Na hindi nagugustuhan ng taong bayan ang mga ginagawa. At yung mga pagtaas naman nila Inday Sara ni PBBM, it means na nakikita ng tao na talagang hindi totoo yung mga tiko sa kanya. Pero talagang ginagawa. At ito paulit-ulitin natin na sinasabi. Walang presidente na gustong pagbaba niya sa pwesto, minumura siya ng tao. Gusto niyan palaging maganda maririnig niya. Kanya mga programa, mga advokasya niya, plataforma niya,
talagang gusto yung ipatupad. Nasisira lang talaga pagdating doon sa implementation ng mga hinirang. Yun ang doon pumapalpak. Kaya nga, boss, alam mo, napapaisip ako ha? Sino kaya ang bumubulong kay Tamba na siya ay pwedeng manalo bilang presidente? Hindi natin alam kung may bumubulong talaga. But in my opinion, kung may bumubulong talaga kay Tamba na siya ay may pag-asa at siya ang pumalit kay President Marcos maging presidente, ewan ko na sa inyo magpinsan, di ko na kayo maintindihan. Be realistic naman. Isisantiin mo yung political advisor mo. May pagkaengot. Kung sino man yung bumubulong sa'yo, engot. Opinion ko yan, wala kang magagawa. Kasi, tingnan mo naman ang nangyayari. Kitang-kita naman. Mali yung discarding ginagawa nilang pagbanat kay Sara. Ito, hindi ko po sinasabing nagbabayad sila ng mga vloggers Pero tingnan naman nyo yung mga vloggers na nagtatanggol kay Tamba. Sabi, latak I mean, kung kukuha kayo ng vloggers na magtatanggol sa inyo, yung pwedeng makipagbakbakan pagdating sa political news. Ito, hindi ko po sinasabing binayaran. Halimbawa na lang, si Rendon, pinagtatanggol si Tamba. Sa tingin nyo, makakatulong yun? Hindi ko po sinasabi, Pero, kung yun ay nabulungan ng political advisor at ipagtanggol si Tamba, mali po, kukuha ka ng ganung mga political vloggers na anong alam no? Hindi magbabasa ng script yun. Sa madaling salita, imbis na nakakatulong sa inyo, nakakasama. Wala kahit saan mo tingnan anggulo, hindi mananalo Malabong manalo to. Malabo. Kaya sigurado, nag-iisip-isip na ngayon ang mga loyalista sinong ipapalit. Baka mamaya, takbuhan hindi natin alam sino bang malakas? Si Tulfo. Mamaya pumunta na rin sila, maging dilawan na rin tong pula. Si Ontiveros, suportahan. Hindi natin alam. But one thing for sure, Tambaluslos will not win. That's for sure. Rene Navarro. Binulungan siya ni Taning. Eto okay. Hindi ko sure kung talagang si Taning ang bumubulong sa kanya. Okay? Pero for discussion purposes, in my opinion, kung binubulungan nga siya ni Taning, huwag siya makikinig doon. Huwag kayong makikinig sa payo ng isang tao na merong personal agenda. Pag yan, kaya nakakatakot po Pag ang bumubulong sa inyo ay gusto may kapalit na posisyon, matakot ka na. Dahil pag hindi nabigyan ng posisyon ng isang tao, babalikan ka niyan, sisiraan ka. Huwag gagawin pamalit, bayad ang posisyon unless you're sure about it. Dahil time-tested na yan. Ang tao na pinangakuan mo ng posisyon at hindi mo nilagay, I'll guarantee you 99% kalaban mo yan. Ingat kay Taning. Yan. Marvin Tenyo, 300 plus lang naman ang congressman. Diyan, yan lang ang boboto kay Tambaluslos sa 2025. Kaya nga ako I dare. Inahamon ko si Tamba, tumakbong bilang senador. Makikita niya, hindi siya mananalo. Kung senador, hindi niya kaya manalo, presidente pa. Sabi ni DIY, ano ba to? Sabi ni DIY, gawin muna ni Tamba Baboy ang ginawa ng mga Duterte sa Davao sa Tacloban. Saka, maybe ang ibig sabihin dito ni DIY siguro. Gawin muna ni Tamba yung ginawa ni PRRD sa Davao. It means resibo. Yan. Alam nyo,
sa mga tumatakbo, congressman, mayor, etc., 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 gawin yung showroom, gawin yung testigo, gawin yung resibo, yung seating na sasakupan ninyo. Nung ikaw ba ay nakaupo, umasenso ba yung city nyo? Pag yung city nyo walang nangyayari, hindi umaasenso, naiiwan ng mga kapitbahay na city, it means tolongges kayo. It means inutil kayo. Wala kayong magagawa, opinion ko yun eh. Yan, opinion ha. Bakit? Wala kayong silbi. Pag ang isang lugar ay hindi umaasenso at kayo ang nakaupo dyan, anong silbi nyo inupo nyo dyan? Para kayong patabaing baboy. Buti pa nga yung baboy, pag pinataba mo, pwede mong ibenta eh. May pakinabang, saglitan nga lang. Lalo kung magiinom kayo, yung baboy, isang araw lang. No? Pulutan lang yon. But anyway, napakinabangan. Eh kung magpapaupo ka dyan ng mayor, congressman, konselor, tapos yung city ganun pa rin. May magsilayas na kayo dyan. Hindi, in reality, para sa akin kasi, ang power ay blessing ng Diyos. Anong ginagawa sa blessing ng Diyos? Binababoy? Nabababoy nyo yan. Nilagay kayo dyan para magsilbi. Eh kung hindi umaasenso yung city, eh para kayong patabain dyan. Walang nangyayari. Oh, yung city, isipin mo lahat. Ay nako, wag na kayo magpakalayo-layo. Tingnan nyo na lang yung probinsya nyo eh. Yung city, ganun pa rin. Bulok pa rin. Pero yung bahay nila lumalaki. Tapos sila nang nakaupo. Tatay, anak, kapitbahay. Naku. Ngayon, buti kung parang Davao, may nangyari. Eh okay yun. Kaya nga, kita mo, mahal na mahal ng tao ang Duterte, kaya pilit na sinisira. Bakit? How can you argue with success? Paano ka makikipag-argue sa ebidensya? Labasan po ng ebidensya yan. Labasan ng resibo yan. Sabi ni Yoli, I agree. Yan po yung sinasabi natin, hindi mananalo yan si Tambaluslos. O, dito naman, Nando, kami mga taga-Samar kami, pero Duterte pa rin kami. Naku, mahirap talaga. Ano eh, laki ng resibo ng Duterte. Sabi niya dito, kung kapitan, baka yung kapitan namin, Sir, Coach Oli, bundok yon sa amin, nakarating sa sasakyan sa mismong lugar namin, bundok yon. Ano? Baka yung pinapipirmahan ng ibig sabihin ni Belen, no? Marami na po nakakita niyan eh. Ha? Pwede ba kayo magkomentaryo yung mga, kung nakarating na sa bayan nyo yung pinapapirmahan na may kapalit na 100? Ayan, si Tamba walang resibo. Yung maganda sa taong bayan, kaya laging bagsak rating, Duterte lang sa kalam. Alam mo, isa pang nakikita ko ha. O, ito opinion ko ha. Isang nakikita ko kay Tamba. Ang difference ni Sara sa kanya. Si Sara kasi merong sariling may sariling followers. Malakas ang followers apart from PRRD. Si Tamba, wala siyang sariling followers. Kaya pansinin niyo, pag siya nagsalita, lagi niyang binabanggit si Marcos. Kasi gusto niya makuha yung mga loyalista na sumusuporta kay Marcos. Dahil wala siyang sariling supporters. Mahina po siya. Posible sa probinsya nila, sa city nila, posible. Pero pagdating sa national, bagsak talaga si Romualdez. Asa siya sa followers ni Marcos. Eto masama. Bagsak pa rin ang rating niya. Pero si Marcos tumaas. Ibig sabihin, marami sa followers ni Marcos ayaw kay Tamba. Ayan. Ngayon, kung nararamdaman niya, eto tingnan nyo to, and this is my opinion. Maaaring nararamdaman niya hindi niya makuha ang loyalista na sumuporta sa kanya, baka sa bandang huli or nangyayari na sa Dilaw kukuha ito ng lakas. Sa Dilaw siya hihingi ng suporta. Kasi alam naman natin ang Dilaw mahina.
It's very obvious. Alam nyo, mahina ang dilaw. Ha? Kung kayo ay makatotohanan lang, alam ng lahat yan mahina ang dilaw. Pero, yung makinarya ni Tamba, isama mo sa isang kulay, pwedeng lumakas. Kasi nasubok na nila eh. Marcos siya ng Marcos ngayon. Hindi epektibo. Eh kung ganyan ng ganyan, hanggang 2028, hindi epektibo, Marcos siya ng Marcos. Saan kukuha ng lakas yan? Hindi naman pwede sa Duterte. Hindi siya tatanggapin ng tao ron. Eh ako kahit i-promote to ni Sara, ganun din ang gagawin ko gaya nung election nun. Pre-promote ni Sara si Marcos, hindi ako pumunta kay Sara, kay Marcos. Ganun din to, kahit i-promote to ni Sara, hindi ko to. Kung sakali lang naman hindi ko tatanggapin to. Hindi yan tatanggapin ng mga Duterte. Yung mga diehard hindi yung nagpapabudol Hindi yan tatanggapin ng mga Duterte diehards. Yung talagang real diehards. So anong pupuntahan yan? Dilaw. Anong posibleng takbuhan yan? Dilaw. Merong Coach Oli, mga congressman supporters ni sabi niya, ni Tambaluslos. Kaya nga, ingat tayo dun sa mapalitan tayo ng parliamentary. Kasi dun lang may power ang Congress na gawin siyang Prime Minister. Pero kung election, wala siyang panalo. Sabi naman ni Boboyski, hindi kukuhanin sa kulay kukuhanin sa kapal ng muka. Bright Naria, pag ginawa na yan, Coach, mawawala na talaga siya sa politika. Di dapat siya magtiwala sa dilawan. Tingin ko, wala na nga siya. Grabe naman to si Vicente, grabe na. Boss Oli, kahit si Satanas pa ang mag-endorso sa di ko iboboto yung kababayan ko na yun. Isipin mo, kababayan na pala ito si Vicente, hindi pa iboboto. O, si Alex, pagkatabag, good, 100 pesos. Di ko maintindihan mga animal sa kamarang gawang gabihon. Ayun, nag-English. You cannot stop our BP Inday Sara. Ay, correct. Pasensya po, hindi ko naintindihan yung unang part. Ito ang punto, tama. Hindi naman popular si Tamba, Sir Coach Oli. Totoo, hindi naman siya popular Kailan lang naman yan, bigla nga naging speaker Speaker of the House. Sa akin, maling-mali talaga yung ginawang speaker ito. Magpinsan sila. Buche, ang kapal ng mukha, Coach, libre lang yan. Ang alin po? Thank you, Buche.